Samantala sa iba pang balita, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Ilagan City Police Station kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang Indian national businessman. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Jeffrey Raposas, hepe ng Ilagan City Police Station, nangyari ang pamamaril sa Barangay Alibago, Ilagan City noong ika-23 ng Mayo. Dagdag pa ng hepe, katuwang din nila ang sa pagsasagawa ng investigasyon ang Regional Intelligence Division at Provincial Intelligence Division at iba pang mga otoridad. Ongoing pa po ma'am yung in-depth investigations ng ating pong mga tropa, mga investigators po natin. Actually, bumaba na din po dito yung tropa from Regional Intelligence Division po ng region. Kasama din po natin yung Provincial Investigations Division din po ng province po natin, NDCIDG po. So tulong-tulong po yung atin pong mga tropa na ito para mag-conduct po ma'am ng investigation or in-depth investigation para po mabigyan ng hustisya po yung biktima po natin ma'am. Sa paunang investigasyon ng pulisya, galing sa trabaho ang biktima at papasok sa kanyang bahay sakay ng kanyang sasakyan nang mangyari ang insidente. Meron po tayong na-collect ma'am na mga CCTV footages regarding po dito sa incident na ito wherein papasok po sa bahay po niya yung biktima na kung saan inabangan po siya mismo doon sa may gate po niya at doon po sinagawa yung pamamaril po sa biktima po natin. Nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Raposas na may tinitingnan na silang motibo sa pagpatay sa Indian national subalit hindi muna nila ito isa sa publiko upang hindi makaapekto sa investigasyon. May mga motibo po tayo ma'am na hawak-hawak po ngayon at yun po yung mga sinusundan ng ating investigators but then may apology ma'am kung hindi ko po pwedeng i-divulge for now gawa ng baka pwede pong makaapekto doon sa kinakandak po nating pag-imbestiga ma'am. Tiniyak din ng kapulisan ang seguridad sa lungsod sa kabila ng insidente sa pamamagitan ng deployment ng additional personnel at pag-adjust sa kanilang patrol plan. Opo, usually ma'am naman ang ginagawa natin pag may mga ganito ay ina-adjust po natin yung patrol plan na meron po tayo ma'am based po doon sa prevalent occurrence na nangyayari. So flexible po itong patrol plan po natin, yung mga patrol deployment plan. Yun po yung term po dito na kung saan, kung ano po yung mga prevalent occurrence ay kaya pong i-address ng mga deployment areas, deployment personnel po natin or deployed personnel po natin ma'am. So with that ma'am, mag-adjust po tayo based doon sa crime map po natin, doon sa crime clock po natin, and if possible po ay magre-request po tayo ng additional personnel para makatulong po dun sa deployment natin sa area po natin. Considering na ang Ilagan City po ay isang malaking syudad po talaga dito sa lambak po ng Cadeno. Nanawagan din ang hepe sa publiko sa kung sino man ang may impormasyon kaugnay sa nangyaring insidente ay maaaring ipagbigay alam sa kanilang himpilan upang mahuli na ang responsable sa naturang krimen. Ang PNP Ilagan po ay nakikiusap sa mga kababayan po natin na mayroong information regarding po sa insidente na nangyari na ito na kinakasangkutan po nung kapatid po natin na si Mr. Paul Singh. Ipagbigay alam lamang po sa PNP Ilagan yung mga informations na nalalaman nyo para makatulong po tayo dito sa pagresolba ng kaso na ito at mabigyan po natin ng hustisya yung ating pong kapatid na naging biktima nga po ng pamamaslang. We will make it sure na yung identity natin, yung security ay maipaprovide po natin para lang po makatulong tayo dito sa pamilya at sa biktima po natin na kapatid pong natin na naging biktima ng shooting incident po. Si Police Lieutenant Colonel Raposas.